Ika-29 na kabanata, ang huling salita tungkol kay Tiago. Napakaringal ng libing ni Kapitan Tiago. Ipinagunita ng kura sa paroko ang pagkamatay nito ng hindi nangungumpisal, ngunit nagtanggol kaagad si Padre Irene. "Mapaglalaroan ba nila ako?" Anang prayle. "Kung ating ipagkakait ang exequias, sa bawat namatay na di nakapangumpisal ay malilimutan natin ang de profundis. Ang mga kahigpitang iya'y pinaiiral lamang kung ang hindi nakapangumpisal ay walang ibabayad. Ngunit si Kapitan Tiago, aba, kung ang mga Tsinong hindi binyagan ay inililibing ninyo ng may mga pamisa pa." Pinili ni Kapitan Tiago si Padre Irene na maging tagapamahala ng kanyang huling habilin. Iniwan ang bahagi ng kanyang ari-arian sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo, at sa mga korporasyon ng mga prayle at halagang 20 piso para sa matrikula ng mahihirap na nag-aaral. Ang 25 pisong pamana kay Basilio ay pinawalang bisa ni Kapitan Tiago dahil sa masamang inasal nito ng mga huling araw, ngunit pinairal din ni Padre Irene ang habilin at nagsabing dadalhin niyon ng kanyang bulsa at ng kanyang budhi. Sa tahanan ng yumao'y nagkakatipon-tipon at pinag-uusapan ang mga kakilala at mga kaibigan ng nasawi ang isang himala. Sinasabing nagpakita si Kapitan Tiago sa mga mongha sa Santa Clara noong kasalukuyang naghihingalo. Dahil sa mga pamisa at pamanang iniwan sa mga simbahan ay iniligtas ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Walang nag-aalinlangan sa balitang kumalat at napag-usapan. Isinalaysay ang kaanyuan ni Kapitan Tiago. Ito'y nakaparak, nakaumbok ang pisngi dahil sa pagnganganga at hindi nalimutan ang kuwakong panghit-hit ng apyan at ang manok na sasabungin. Ang bagay na ito'y pinatunayan ng sakristan mayor na nooy nag-iisip na kung siya'y mamamatay ay lilitaw siyang may dalang tasa ng taho sapagkat ayon sa kanya kung wala ang agahang iyon ay hindi niya maunawa ang kaligayahan niya sa langit ni sa lupa. May mga sabungerong iba't iba ang haka-haka kung hahamunin ni Kapitan Tiago si San Pedro ng isang sultada, kung magpupustahan, kung walang kamatayan ng mga manok, kung sino ang magiging sentensyador, kung sino ang magwawagi at kung ano-ano pa. Si Don Primitibo na isang pilosopo ay tuwang-tuwa habang binabanggit ang mga haka-haka ng mga teologo. Sapagkat walang matatalo. Wika na punong-puno ng kapangyarihan. Ang pagkatalo ang lumilikha ng sama ng loob at sa kalangitan ay walang sama ng loob. Ngunit dapat ay may manalo. Nasa pagkapanalo ang sarap. Sagot ni Aristorenas. Kung gayo'y kapwa sila panalo. Hindi matanggap ni Aristorenas na kapwa mananalo. Siya na nagkaisip na halos sa sabungan ay wala pang nakikitang ganyan, ang tabla ay maaari pang mangyari. Walang napala si Don Primitibo sa pagsasalita ng Latin. Si Martin Aristorenas ay walang ginawa kundi mag-iling, gayong madali namang unawain ang Latin. Binanggit lamang ng Don ang isang talisaing may matalim na tari at kung ang magiging manok ni San Pedro ay bulik at nang wala pa ring nangyari ay ginamit na ng Don ang pangangatwiran ng marami. "Parurusahan ka ng Diyos, kaibigang Martin. Ngayon hindi na ako makikipagmonte sa iyo at hindi na rin babakas. Hindi mo pinaniniwalaan ang kapangyarihan ng Diyos. Iya'y kasalanang hindi mapatatawad. Mag-ingat ka." Nanginig sa tako si Martin Aristorenas at si Quiroga na nakarinig ng lahat ay nagbigay sa Don ng isang mabuting tabako. Pinagtatalunan sa ibang umpukan ng damit na isusuot sa bangkay. Iminungkahi ni Kapitan Tinong na damit Pransiskano ang isuot dahil sa ibig niyang handog ang kaisa-isa niyang abito na ayon sa praileng nagbigay sa kanya ay ipagsasanggalang ang katawan ng may suot nito sa impyerno. Ngunit ito'y tinutulan ng isang mananahi sapagkat sabi nga ng mga mongha ay nakita nila si Kapitan Tiago. Ito'y umakyat sa langit na nakaprak kaya't nararapat na prak ang isuot sa paglilibing. Hindi sinang-ayunan ni Padre Irene ang mga mungkahing ito. Bilang tagapagpatupad ng huling habilin ni Kapitan Tiago ay iniutos niyang suotan ito ng alinman sa kanyang lumang trahe sapagkat ang Diyos, ayon sa kanya, ay hindi tumitingin sa damit. Ginawa ng buong dangal ang mga exequias. Nagkaroon ng responso sa bahay, sa daan at 3 praile ang namahala. Ginawang lahat ang ritual at seremonyang magagawa at nagkaroon pa ng ekstra na gaya ng tanging palabas teatro ukol sa kapakinabangan ng isang tao. Maraming kamanyang ang sinunog, maraming awit sa wikang Latin, nag-aksaya ng maraming agwa bendita at bilang parangal sa kaibigan ay umawit si Padre Irene, gayon din ang koro. Kaya sumakit ang ulo ng mga kapitbahay sa kakakalembang ng kampana para sa namatay. Si Doña Patrocinio, nakalaban naman ng kapitan noon sa pagkabanal ay inggit na inggit sa libing ni Kapitan Tiago at tila nagnanais ng mamatay na rin kinabukasan upang magkaroon ng libing na higit pa sa naging libing ng yumaong katunggali.